Veterano rin sa Foreign Service ang ipinalit kay Perfecto Yasay bilang acting DFA Secretary. Narito pong report. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang acting secretary ng DFA si Foreign Affairs Undersecretary Enrique Manalo. Yan ay matapos hindi makapasa sa Commission on Appointments ang dating kalihim ng DFA na si Perfecto Yasay. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, mananatiling OIC si Manalo hanggat wala pang naitatalagang kalihim si Pangulong Duterte. Nang tanungin si Abella kung bakit acting secretary lang ang itinalaga ng Pangulo sa DFA, tumanggi siyang sagutin ito. Tinanong din siya kung naipangako nga kay Senador Alan Peter Cayetano ang posisyon pero hindi niya ito sinagot. So yung bang kay Senator Cayetano naipangako na talaga yung post? I don't have any opinions regarding the matter. Dati nang sinabi ni Pangulong Duterte na plano niyang gawing DFA Secretary si Cayetano kapag natapos na ang one-year appointment ban sa mga kumandidato noong 2016 presidential elections. Si Cayetano ang running mate ni Pangulong Duterte noong eleksyon. Mahigit 3 dekada na si Manalo sa Foreign Service. Bago naging OIC, nagsilbi si Manalo bilang Undersecretary for Policy ng DFA. Naging ambassador din siya ng Pilipinas sa United Kingdom at Belgium at naging permanent representative to the Philippine Mission to the United Nations and other international organizations. Samantala, sa isang social media post, nagpasalamat si Yasay sa lahat ng sumuporta sa kanya sa 8 buwang paninilbihan niya sa DFA. Batid daw niyang hindi lahat ay natuwa sa kanyang mga ginawa bilang kalihim, pero hindi naman daw popularity contest ang paglilingkod sa bayan. Sa parehong post, nilinaw din ni Yasay na hindi siya nagsinungaling sa Commission on Appointments. Kahapon sinabi ng chairman ng CA Committee on Foreign Affairs na si Senador Banfilo Lacson na sa tingin nila, nagsinungaling si Yasay sa issue ng kanyang citizenship. It was not being forthright in the question and answer portion of the hearings, the 2 hearings that we conducted. Dati kasing sinabi ni Yasay na kailanman hindi siya naging US citizen pero kahapon inamin niyang inaprubahan ng Amerika ang application niya para sa naturalization at binigyan siya ng US passport noong November 1986. Pero giit din kahapon ni Yasay sa pagdinig ng CA, hindi naging epektibo ang kanyang naturalization process dahil matapos ang mahigit 1 buwan lang, nilabag niya ang batas ng Amerika dahil sa pagbalik at paninirahang muli sa Pilipinas. I apologize for that, for having inadvertently misled the Commission on this matter. It has never been my intention to deceive this Commission about my citizenship status. Chino Gaston, GMA News.